Muli po, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Ayan, purihin ang Panginoon. So, magpapamigay po si Sister May ng papel sa bawat isa. Ayan. Kailangan po may ball pen kayo. Bago po tayo magsimula, huwag niyo pong lalagyan ng pangalan, ha? Huwag po. Huwag niyo lalagyan ng pangalan. Hawakan niyo muna po, magbibigay ako ng instruction. Ayan. Ayan. So, lagyan nyo lang po, huwag nyo pong lalagyan ng pangalan. Pero lagyan nyo po ng 1 to 7 pababa. 1 to 7. Wala pong pangalan. Para po hindi natin malalaman kung kanino. Ayan. Lagyan nyo lang pong 1 to 7. So bago po natin simulan yung ika-4 na lesson natin sa tulip, which is Irresistible Grace, ay magkakaroon lang po tayo ng konting parang i-gauge ko lang kung yung mga napapakinggan natin ay medyo natututunan na po ng church. Nawa po, natututunan na ng church yung ating pong patuloy na paulit-ulit na itinuturo sa iglesia. Kaya po, nalagyan nyo na po ng mga number. Si David. Si Kuya David. Ayan. Kaya po hindi natin lalagyan ng pangalan para po wala nang hindi kayo mahihiya. Basta lamang po, titignan ko lang kung ilan na po talaga sa atin yung patuloy na nakakaunawa doon po sa ating pong mga pinag-aaralan. Okay? Dahil meron na po kayo nilagay ng 1 to 7. Ang ilalagay nyo na lang po dyan, habang ako po yung nagtatanong sa bawat bilang, yes or no. Okay? Yes or no lang. Yan, nagtanong ako sa number 1. Agree ka ba doon? Lagay mo, yes. Kung hindi ka agree, no. Okay? Ganun lang po kasimple. Wala pong pangalan, ha? Okay, sige po. Bago po tayo magsimula sa ating pong ika-4 na lesson, pakihinaan mo ng konti. Sister, parang ang lakas. Ayan. Ang ika-4 na lesson po natin, mga kapatid, ay yung letter I sa atin pong pinag-aaralang 5 points of Calvinism, which is Irresistible Grace. Ano yung letter T sa tulip? Total depravity. And then yung U, unconditional election. Yung L, limited atonement. Yung I, ito yung pag-aaralan natin, is Irresistible Grace. And then yung last nating pag-aaralan is letter P, which is Perseverance of the Saints. Okay, so bago natin buksan itong ating pong bagong pag-aaralan, magkakaroon po ako ng mga ipapaskil dito na mga pangungusap. And then, ilalagay nyo lang po dyan kung kayo po ay nag-a-agree o hindi. Pag nag-a-agree kayo, yes. Kung hindi kayo nag-a-agree dun sa pangusap, no. Okay? Sige. Yung number 1 statement. Number 1 statement. Yan. Ito yung number 1 statement. Sabi niyan, the Holy Spirit cannot regenerate fallen man until he believes
Okay? Sa Tagalog, bago nyo sa Tagalog, ang banal na Espiritu ay hindi kayang buhayin muli ang fallen man o napahamak ng tao maliban kung siya ay maniniwala. Yan ang Tagalog. Okay? Ang banal na Espiritu ay hindi kayang buhayin ang napahamak na tao or yung fallen man hanggang hindi siya naniniwala. Kailangan muna siyang maniwala bago siya buhayin ng banal na Espiritu. Agree ba kayo doon o hindi? Yes or no? Kung may katanungan po kayo, taas lang ng kamay. Hindi naman formal lang ano natin. Okay lang na magtanong. Okay na? Okay. Statement number 2. Statement number 2. Statement number 2. Oh, makinig mabuti. Ang sabi sa statement number 2, the Holy Spirit regenerates every one of God's chosen people, enabling them to believe. Sa Tagalog, ang banal na Espiritu ay binubuhay maguli ang lahat ng hinirang ng Diyos at binibigyan ng kakayanang manampalataya. Ayan. Agree ba kayo doon o hindi? Yes or no? Ayan. Mag-gauge natin ngayon kung tayo po talaga ay nakakaunawa doon sa paulit-ulit po nating pinag-aaralan. Actually, ang ating pong mga pinag-aaralan ngayon, paulit-ulit po ito. Okay? And then number 3, statement number 3. Sabi po dyan, the Holy Spirit does all He can to bring every fallen man to salvation. But until fallen man responds in faith of his own free will, the Spirit cannot give life. Sa Tagalog, ang banal na Espiritu ay gagawin ang lahat para dalhin ang mga taong napahamak sa kaligtasan, ngunit malibang tumugon sa pananampalataya ang mga taong napahamak sa kanyang sariling kusa o sa kanyang sariling kakayanan, ang banal na Espiritu ay walang magagawa. Agree ba kayo doon? O hindi? Yes or no? Number ano na yun? Number 3, no? Number 3. Number 4. Statement number 4. Statement number 4. Yan. Sabi ng statement number 4, the Holy Spirit graciously regenerates every one of God's chosen people, creating within them a new heart and enabling them to freely and willingly believe in Christ as Savior and Lord. Sa Tagalog, ang banal na Espiritu ay malayang nagbibigay buhay sa Espiritu ng bawat hinirang ng Diyos at lumilikha sa kanila ng bagong puso
at nagbibigay ng kakayanan sa kanila na malaya at, ano yung willing sa Tagalog? Malaya at willing na maniwala sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. Okay? Naniniwala ba kayo doon o hindi? Yes or no? Statement number 5. Statement number 5. Faith preceded and makes possible the new birth. Okay? Sa Tagalog, ang pananampalataya ay nauna sa kapanganakang muli sa Espiritu. Ibig sabihin, mananampalataya ka muna bago ka ipanganak muli sa Espiritu. Agree ba kayo doon o hindi? Yes or no? Nuggets ba natin? Sabi dito, faith preceded and makes possible the new birth. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay nauna bago ka ipanganak na muli sa Espiritu. Okay? Faith preceded and makes possible the new birth. Nauna ang pagsampalataya kaysa sa kapanganakang spiritual. Agree ka ba doon o hindi? Yes or no? Bawal po sumagot, kaya nga po pinapasulat natin. And then, statement number 6. Statement number 6. Ayan. Statement number 6. The new birth precedes and makes possible saving faith. Sa Tagalog, nauuna ang kapanganakang muli sa Espiritu bago ka magkaroon ng pananampalataya. Ibig sabihin, pinanganak ka munang muli sa Espiritu bago ka nagkaroon ng pagsampalataya sa Diyos. Agree ka ba doon? Yes or no? Kasi yung mga katanungan po ito, mga kapatid, napaka-importante nito para po dito sa pag-aaralan nating irresistible grace. And lastly, question number 7. Wala po, hindi ko na isulat dito. Question number 7. Pakinggan nyo na lang. Ito po ang question number 7. God is sovereign over our faith and salvation. Sa Tagalog, ulitin ko muna. God is sovereign over our faith and salvation. Sa Tagalog, ang Diyos ang nangunguna at nagbibigay ng katuparan sa ating kaligtasan at pananampalataya. Agree ka ba doon? Yes or no? Sige po, pakikalap na po yung mga pakikalap na po. Ayan po ang kagandahan ng Bible study o theology class. Pwede po tayo magtanungan para lalo pong lumiwanag yung ating pong pag-uusap.
Anyway, hindi natin hinuhusgahan, mga kapatid, yung nalalaman ng bawat isa. Nandito po tayo para po tulungan natin ang bawat isa na mapalabas po natin ang katotohanan sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, kung mapapansin niyo po mga kapatid, wala po tayong pinapaliwanag dito on our own ideas or own thoughts, kundi lahat po ng sinasabi natin, binabase natin sa ating pong scripture, sa ating pong sa salita po ng Diyos. Okay, doon po lahat nakabase. Saglit po, tingnan ko lang po konti. Konti lang naman po. Okay. Ayon po dun sa ating pong teolohiya na tinuturo sa iglesia ng mahabang panahon na, ang nakakakuha po ng perpekto doon sa ating pong tinuturo, ayon po sa soberenya ng Diyos, patungkol sa ating kaligtasan at sa ating pong pananampalataya, ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, po. 11 nakakuha ng perpektong sagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 po ang may mga tamang sagot pero hindi po perpekto. Okay? Hindi naman ibig sabihin na walang tamang sagot. Pero ang naka-perpekto po ay 11. So, 11 versus, not versus. 11 na perpekto at 16 na meron pong mali. Okay? Kaya pinapaliwanag po natin mabuti ang ating pong doktrina, ang ating pong teolohiya para maintindihan po natin. Pero maligaya na po tayo na marami pong nakakakuha talaga ng doktrina na ating pong tinuturo. Okay, irresistible grace. Ano ang irresistible grace? Pang-apat na puntos na ating pong pinag-aaralan patungkol po sa 5 points of Reformed theology or 5 points of Calvinism. Pang-apat, irresistible grace or sa Tagalog, ang ibig pong sabihin ng irresistible ay hindi mapipigilan or hindi kayang tanggihan, hindi mapipigilan o hindi kayang tanggihan kagandahang loob ng Diyos o grasya ng Diyos na darating sa iyo. Okay. Ang grasya po ng Diyos, mga kapatid, ayon po sa ating pong teolohiya na pinag-aaralan, base sa mga scripture o sa mga salita ng Diyos na ating pong inilalathala, ang grasya po ng Diyos o ang kanyang kagandahang loob ay hindi kayang tanggihan.
Pag dumating ang grasya ng Diyos sa iyo, kapatid, hindi mo ito kayang tanggihan. Of course, may mga doktrina o may mga teolohiya na baliktad kaysa sa inaaral natin, pero sa kanila po yun. Okay? Ang tinuturo po ni pastor, hindi man namimilit si pastor na iyon ang maging sa inyong doktrina. Ang tinuturo po ni pastor ay kung ano yung naiintindihan niya at nauunawaan niya ayon sa salita ng Diyos, na unti-unti at isa-isa nating ilalabas dito, bakit po ganon ang doktrina o ang teolohiya na tinuturo ni pastor. Irresistible grace means hindi mapipigilan o hindi matatanggihang kagandahang loob o grasya ng Diyos. Okay? Ang Arminian position po, base po sa ating pong pinag-aralan kanina o sinagot kanina. Ito po ang position nila. Ibig sabihin, ang kanila pong core ay yung pananampalataya ay mauna bago ipanganak na muli ang isang tao. Okay? Mananampalataya muna ang tao na yon bago ipapanganak ang kanyang espiritu. Iyon po ang pinaka-core ng doktrina ng Arminian o Arminianism. Ibig sabihin, pumapasok po ito sa katuruan na our salvation is by works. Okay? Pag sinabi mo kasing sasampalataya ka muna, bago ka ipanganak na muli at maligtas, ibig kong sabihin nun, nakabase sa sarili mong pananampalataya ang kaligtasan. Kung nakabase po sa sarili mong pananampalataya ang kaligtasan, pumapasok po yun sa kategorya na ikaw ang nagtrabaho ng iyong kaligtasan. Bakit po? Kasi ikaw, on your own free will, on your own kalooban, ang sumampalataya sa Diyos nang walang tulong niya. Maaring nag-offer siya ng kaligtasan, pero kung hindi mo tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya ang kaligtasan na yun, ibig sabihin, hindi mangyayari sa iyo ang kaligtasan. Okay? Kaya pumapasok ang kanyang doktrina sa by works. Salvation is by works. Ang una pong binanggit natin kanina, balik mo doon sa number 1. Ayan, sabi po doon, under the position, faith gives life. The Holy Spirit cannot regenerate fallen man until he believes. Ibig sabihin, ito ang Panginoon, nag-o-offer ng kaligtasan, pero kung hindi sasampalataya ang sangkatauhan, hindi mangyayari ang kaligtasan. Okay? Saan siya nagkakaproblema, mga kapatid? Saan nagkakaproblema ang doktrina na ito? Doon po sa pinag-aaralan natin sa Korinto na, but the natural man receiveth not the things of God, for it is foolishness unto him. Because the spiritual things can only be discerned by the Spirit. Okay? Kung hindi pa pinapanganak muli ang Espiritu, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi tatanggapin ng tao ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ay Espiritu. Kaya kailangan siyang tanggapin at kailangan siyang papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung hindi pa nabubuhay ang Espiritu ng tao na galing sa Diyos, wala siyang kakayanang tanggapin ang anumang bagay na espiritual. Doon siya nagkakaproblema, mga kapatid. But the natural man receiveth not the things of God. Lahat ng taong nabagsak sa pagkakasala, sa pamamagitan ng pagkakasala ni Adan at ni Eva,
mga kapatid, ay tinuturing na natural man. Walang magaling, wala kahit isa. Sinasabi ng Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and fell short of the glory of God. Walang naghahanap sa Kanya, walang may interest sa Kanya, walang mananampalataya sa Kanya. So sumasablay, ang doktrina, pag inilagay mo sa una, ang will ng tao o ang kanyang kakayanang piliin ng Diyos nang wala pa ang banal o nang wala pa ang Espiritong binuhay ng Diyos sa Kanya. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya naman, yung sumunod na posisyon natin, yung number two statement kanina, under the position, life gives faith. Sabi dyan, the Holy Spirit regenerates every one of God's chosen people, enabling them to believe. Okay? Nagigets po ba natin? Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kakayanan, nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong napahamak para tanggapin nila at sampalatayanan nila ang Diyos. Okay? Sapagkat walang kakayanan ng taong sampalatayanan, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, makinig man sila ng makinig, hindi sila makakarinig, hindi sila makakaunawa. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Bakit? Kasi patay pa ang Espiritu. So, kailan nagkakaroon ng Espiritu ang tao? Kung hindi pala mauna ang pananampalataya at pagpili ng tao sa Diyos para siya ma-born again, kailan magkakaroon ng pananampalataya ang tao? Sinasagot yan ng paulit-ulit nating sinasabi ng John 1:13. Ano bang sinasabi ng John 1:13? We are born not by human descent, not by our decision, not by husband's will, but we are born of God. John 1:13. Basahin ko ng diretsahan. Anong sabi ng John 1:13? Sabi diyan, children born not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. Okay. Ang sabi po dito, pinanganak kang muli sa Espiritu, hindi dahil sa human decision. Nababasa niyo ba dyan? Nababasa niyo ba? Pinanganak ka muli sa Espiritu, hindi dahil sa human decision. Yung pinakita ba natin kanina, sabi doon, mananampalataya ka muna bago ka ma-born again. Ang ibig bang sabihin doon, may decision ka muna bago ka na-born again? Anong gigets ba natin? Yung pinakita natin kanina, sabi nung statement number 1 natin, kailangan mong manampalataya muna sa Diyos bago ka ipanganak muli sa Espiritu. Iyon yung sinabi ng first statement. Mananampalataya ka muna bago ka ipapanganak muli sa Espiritu. Ngayon ang tanong, meron na bang human decision doon bago ka ipanganak sa Espiritu? Nagigets ba natin? Hindi nyo makita? Sabi doon, kailangan mo munang manampalataya bago ka ipanganak sa Espiritu. Yung statement number 1, hindi ito.
Yung statement number 1. Mananampalataya ka muna sa Diyos bago ka ipapanganak sa Espiritu. Doon sa premise na yun, ang tanong ko is, kailangan muna bang magdesisyon ng tao bago siya ipanganak sa Espiritu? Yes or no? Doon sa premise na yun. Yes, doon sa premise na yun. Pero, tama ba yun? Base sa pinag-aaralan natin na John 1:13, ang sabi kasi sa John 1:13, mga kapatid, children born not of natural descent, nor of human decision. Okay? Pinanganak ka muli sa Espiritu, hindi dahil sa human decision. Kinailangan ba ang human decision para ipanganak ka muli sa Espiritu? Hindi. Malinaw na sinasabi dito sa John 1:13. Pinanganak ka muli sa Espiritu, hindi dahil sa human decision. Pag sinabi natin human decision, kasama ba yung taong nagdesisyon? Kasama. Okay? Kasama rin yung nanay mo, yung tatay mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yung asawa mong lalaki, yung asawa mong babae. Hindi sila pwedeng magdesisyon para sa'yo, para ipanganak kang muli. Okay? Hindi pwedeng sabihin ni Kuya Al kay Roy, ako naman ay mananampalataya. Gagawin na rin kitang mananampalataya dahil ako naman ay mananampalataya. Born again ka na rin, kagaya ko. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Yun ang sinasabi dito sa John 1:13. Hindi ito nakabase sa kanino mang desisyon ng tao. Kaya naman, ang inyong pastor ay hindi naniniwala doon sa statement number 1. Okay? Na kailangan munang magdesisyon ang tao sapagkat ang pananampalataya ay desisyon. Meron bang pananampalataya na hindi desisyon? Desisyon yun. Human decision yun. Hindi kinakailangan ng human decision bago ipanganak muli sa Espiritu. Paano pinapanganak muli sa Espiritu ang isang tao, mga kapatid? Sinabi sa John 1:13, we are born of God. Okay? We are born of God. Para maintindihan ulit natin mabuti, mga kapatid, sino dito yung pinanganak sa flesh, pinanganak sa laman, na siya ang nagdesisyon, kaya siya pinanganak? Meron ba sa atin? Na nung sperm cell at egg cell pa lang siya, ay nagdesisyon siya, may utak na siya, meron na siyang kakayanan. Nagdesisyon siya na pag pinanganak ako, lalaki ako, magiging gobernador ako, magiging senador, at sa araw ay presidente. Meron na bang nakapag-desisyon gano'n? Doon pa lang maiintindihan nating mabuti, mga kapatid. Hindi ikaw ang nagdesisyon, kaya ka pinanganak sa laman. Walang sino mang tao ang nagdesisyon para ipanganak siya sa laman. Ganon din sa Espiritu. Sinong nagdesisyon? Sabi dito, yung Ama mo na nasa langit. You are born of God. Kaya naman, kinakatigan natin, mga kapatid, ang katotohanan, binuhay muna ng Diyos ang patay mong spirito. At nung nabuhay ng patay mong spirito, nagkaroon ka na o binigyan ka na rin ng kakayanan ng Diyos na marinig ang kanyang tinig sapagkat nabuhay ng spirito na yon. Nung hindi pa buhay ang spirito na yon, walang naririnig dahil wala namang nakakarinig dahil patay.
Nung binuhay ng Panginoon sa born-again experience o sa regeneration experience, mga kapatid, nagkaroon siya ng kakayanang marinig at makita, maunawaan ang salita o tinig ng Diyos. Bakit? Sapagkat buhay na ang kanyang spirito. Sa panahon na yun, mga kapatid, nung binabasa mo ang John 3:16, dahil buhay na ang espiritu mo, nauunawaan mo ngayon si John 3:16, at dahil naunawaan mo, magre-respond ang iyong espiritu. Okay? Sabi kasi sa John 3:16, lahat, basahin natin. John 3:16, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Nung hindi ka pa born again, nung hindi pa binubuhay muli ng Diyos ang Espiritu mo, basa ka ng basa, wala kang naiintindihan. Nagkakaunawaan ba tayo, mga kapatid? Punta ka ng punta ng church, hataw ka ng hataw sa likod mo, lumalakad ka ng paluhod, nag-aayuno ka, marami kang pinapaniwalaan, haplos ka ng haplos ng panyo sa mga rebulto, pero hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Bakit? Hindi pa buhay ang iyong espiritu. Okay? Bakit hindi mo na ginagawa ngayon yun? Bakit hindi ka na sumasama sa prosesyon? Bakit hindi ka na nagkakarakol? Bakit wala ka nang ginagawa sa dati mong ginagawa? Bakit? Sapagkat nauunawaan mo na ngayon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit? Dahil nabuhay ang espiritu mo, binuhay ng Diyos. Okay? Ngayon, sinasabi ng banal na kasulatan, kailangan mong tanggapin ang inihahain o ino-offer ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ngayong naunawaan mo yon, kapatid, tinatanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Anong nauna? Yung senaryo na yun, o yung binuhay ka muna ng Diyos sa Espiritu? Binuhay ka muna ng Diyos sa Espiritu. Kaya mo naintindihan ang mga bagay na ito. At tinanggap ang Diyos. Kasi, mga kapatid, marami sa atin, baliktad ang proseso. Kaya nagkakaroon ng kayabangan sa isipan. Okay? Anong prosesong tinatanggap natin? Yung nanampalataya ako sa iyo, kaya bigyan mo ko ng kaligtasan. Okay? Tinanggap kong inihain mo, parang may utang na loob pa ang Diyos na iligtas ka dahil tinanggap mo ang inihain niyang kaligtasan. No, 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 no. Walang sinasabing ganon ang banal na kasulatan. Nauunawaan mo ang Diyos at hindi irresistible, hindi ka makapalag at hindi mo matanggihan ang napakagandang inihahain niya sapagkat naiintindihan mo kung ano yung kadakilaan na yon dahil binuhay niya ang spirito mo. Okay? Kasi kung hindi niya binuhay ang spirito mo, mananatili kang natural man. Ano ang natural man? You cannot receive the things of God. You cannot understand spiritual things. Bakit? Patay ang espiritu mo at hindi binubuhay ng Diyos. Okay. Ano ang mga verses na tumutugon dito sa ating posisyon
o sa doktrina ng irresistible grace. John chapter 6, verse 37 says, John chapter 6, verse 37 says, ang sabi diyan, all that the Father gives me will come to me. All that the Father gives me will come to me. Ang tanong mga kapatid, sino lang daw ang makalalapit kay Jesus Christ? Sino lang daw? Ayon dito sa versikulong binasa natin, sino lang ang makakalapit kay Jesus Christ? Lahat ba ng tao makakalapit kay Jesus Christ? Ay paano kung magdesisyon silang lumapit? Makakalapit ba sila? Sino lang daw makakalapit kay Jesus Christ? Ayon sa verse, lahat ng niloob ng Ama na ibigay kay Jesucristo. Lahat lamang ng mga taong ginusto ng Ama, hinirang ng Ama, niloob ng Ama na ibigay, ihatid kay Jesucristo. Okay, malinaw yon, mga kapatid. Hindi lahat ng tao makakalapit sa Panginoong Jesucristo. Ang tanging makakalapit lang sa Panginoong Jesucristo ay ang niloob ng Ama na dalhin at ibigay sa Panginoong Jesucristo. All that the Father gives me will come to me. Okay? That is irresistible. Hindi yun matatanggihan. Yun ay sovereign power of God. Isang napakalakas na kapangyarihan ng manlilikha na loobin niya na dalhin ang kanyang mga hinirang sa Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi ikaw ang may kapangyarihan noon. Hindi ikaw ang nagdesisyon noon. Ang Ama sa langit ay nagdesisyon na ikaw ay dadalhin sa Panginoong Jesucristo. And that position is irresistible. Kamay ng Ama, kamay ng Panginoong Jesucristo, hindi ka makakahulagpos. Di ba? Nakasulat yan? Walang makakahulagpos sa kamay ng Ama at sa kamay ng Panginoong Jesucristo. And then, and whoever comes to me, I will never drive away. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng niloob ng Ama na dalhin kay Jesucristo, walang sino man sa kanila ang mawawala. Walang sino man sa kanila ang mawawala. Lahat ay ililigtas ng Panginoong Jesucristo basta dinala ng Ama. Okay? And then, second verse is John chapter 6, verse 44. John chapter 6, verse 44 says, sabi po dyan, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Itong mas malinaw dun sa naunang verse natin. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, listen very carefully. Kaya, pag naiintindihan kasi natin ito mga kapatid, wala tayong kayabangan. Wala na. Matatanggal lahat ng kayabangan natin. Pag naunawaan talaga natin yung doktrina na ito, hindi na tayo makapagmamalaki kahit sa kapatiran natin, kahit sino man tayo. Hindi tayo makakapagmalaki kahit sino man tayo. Ano man ang mga narating natin. Sapagkat makikita natin ang malinaw na ang ating kaligtasan ay talagang grasya ng Diyos. At kanyang kagandahang loob, regalo na binigay sa atin. Sabi diyan, no one, ibig sabihin ng no one, wala kahit isa na lalapit kay Jesucristo, makakaunawa sa Kanya, mananampalataya sa Kanya, maliban, unless
The Father who sent me draws him. Kaya kung si Marlo hindi lulubin ng Panginoon, ng Ama, na dalhin kay Jesus Christ, kahit na anong gawin niya, hindi siya makakalapit kay Jesucristo. Okay? That is why, mga kapatid, that is why, sa ating kapanahunan, kahit sa ating kapanahunan ngayon, makikita mo, kukonti. Kahit mga kaibigan mo yan, kahit mga kamag-anak mo yan, kahit mga kaklase mo yan, kahit teacher mo yan, kahit na mga government officials mo yan, kahit na pinakasikat man yan sa buong mundo, makikita mo, kakaunti ang nakakakilala, nakakaunawa, at ginagawang Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Bakit? Dahil ang kakayanan na yon, ang kapangyarihan na yon, ay wala sa kamay ng sangkatauhan. Na kanino? Nasa Diyos Ama. No one can come to me. Walang makakalapit sa akin, sabi ni Jesucristo, maliban na ilapit sila sa akin ng Ama kong nasa langit. Okay? Kaya pinagsisigawan natin yung ating Soli Deo Gloria. Ibig sabihin, to God be the glory alone. Because our faith and our salvation is solely under the sovereignty of God. Siyang nangunguna sa lahat ng iyon. Pastor, hindi mga mechanical lang pala tayo, mga desusing robot lang pala tayo. Hindi mo naiintindihan, kapag yun ang naisip mo, ibig sabihin, hindi pa sumasapit sa iyong kagandahan ng pagpaplano ng Diyos. Paano niya ginagawa na sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo? Kung naiintindihan mo yung soberenya ng Diyos sa iyong kaligtasan at sa iyong pananampalataya, kapatid, talagang magiging makatotohan yung inaawit mo kanina. Sabi doon, natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Ibahin mo lang, dagdagan mo lang ng isang letter, yung kanta na yon. Gawin mong, natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Tama, mali? O, hindi nyo na-gets? Ito yung tama. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Ito yung mali. Natagpuan ang iyong pag-ibig. Nasaan ang mali doon? Yan. Kaya pag pinag-aaralan natin mabuti ang doktrina, hindi mo mapapansin, naglagay lang ng isang letter, ikaw na kaagad ang sovereign sa kaligtasan mo. Doon sa kanta, pag sinabi mong, natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Parang may pagyayabang ka. Sinong nakatagpo ng pag-ibig ng Diyos? Ikaw na ngayon. Kasi yung nang, naging ang. Pero ang tama is, ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Ibig sabihin, wala kang pag-asa. Pero ito ngayon ng Diyos, natagpuan ka. Hindi mo siya natagpuan, siya ang nakatagpo sa iyo. Okay? Kung hindi natin pag-aaralang mabuti ang doktrina, mga kapatid, kayang-kaya tayong dayain ng diablo. Kayang-kaya. At yan ang aming duda sa maraming mga Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, pero hindi namumuhay bilang Kristiyano. Bakit? Hindi nila naiintindihan ang kanilang pananampalataya. Kaya sila namumuhay na parang hindi mga Kristiyano. Imbis na nagiging kamukha ng Panginoong Jesucristo, nagiging kamukha ng diablo. Nagiging sakim, nagiging mahalay, lahat ng nagiging sinungaling, lahat ng... Pero gustong-gustong tawagin, Pastor! Gustong-gustong tawagin, Bro!
Gustong tawagin, mananampalataya. Pero makikita mo ang buhay. Hindi nagiging kamukha ni Kristo. Napaka-importante mga kapatid ng doktrina. Para maintindihan natin at lumagay tayo sa tamang kalalagayan. Sa harapan ng Diyos at sa harapan ng madlang people. Okay, sabi dyan, hindi ka makapagyayabang, sabi dyan, no one can come to me. Walang makakalapit sa akin. Sabi ni Jesus Christ. Hindi ba tino-offer mo, Jesus Christ, ang sarili mo? Hindi ba ino-offer mo sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Hindi ba ino-offer mo Jesus Christ? Yes, yun ang verse. Pero pag in-include mo siya sa kabuuan ng chapter at kabuuan ng book, pag tinignan mo yung konteksto, hindi mo pwedeng gamitin yan sa iyong sariling idea. Kinalimutan mo yung mga mababasa mo sa buong chapter ng John chapter 3, lalo na yung John chapter 3, verses 3 to 8, which is pinapaliwanag, ano ba ang born again experience. Sabi sa John 3:3, konti lang verse, bago ka makarating ng John 3:16, pag hindi mo pinag-aralan ng John 3:3 onwards, mamimiss mo ang point. Anong sabi sa John 3:3? Unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. Okay? Maliban ang isang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. John 3:3. Ngayon, nagtanong ngayon si Nicodemo. Dahil si Nicodemo, teacher ng law, pero hindi rin talaga niya naiintindihan. Bakit hindi naiintindihan ni Nicodemo? Bakit mga kapatid? Dahil hindi siya born again. Sabi ni Nicodemo, how can a man be born when he is old? Nicodemus asked, surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Tignan niyo mabuti ha. Magkaiba ng frequency. Pakinggan niyo mabuti. Listen very carefully. Ang sinasabi ni Jesus Christ ay spiritual things. Ang tumatakbo sa isipan ni Nicodemo ay material or physical things. Magkaiba sila ng frequency. Okay? Bakit magkaiba? Natural man si Nicodemo. Si Jesus Christ is spiritual man siya. So hindi sila magkakaintindihan. Kaya sabi ni Jesus Christ, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit. Sino daw ang nagpapanganak sa spirit? Spirit. Paano natin naisip na ipapanganak ng flesh ang spirit? Na magdidesisyon ng flesh para ipanganak ang spirit? Hindi mangyayari, mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ, spirit gives birth to spirit. Flesh gives birth to flesh. Ang mag-asawa, talagang magkakaroon sila ng supling. Ang material o physical na mag-asawa, talagang magkakaroon sila ng supling na physical. Magkakaroon sila ng sanggol. Kaya nilang papangyarihin yun. Because flesh gives birth to flesh. But the flesh cannot give birth to spirit. Sino daw ang magpapanganak ng spirit? Spirit, sabi ni Jesus Christ. Spirit gives birth to spirit. And then, sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, you should not be surprised.
You should not be surprised at my saying, you must be born again. Hindi talaga maintindihan ni Nicodemo eh. Bakit? Natural man kasi siya eh. Kaya sinabi ni Jesus Christ, paano ba talaga naboborn again? Sabi ni Jesus Christ sa 8, the wind blows wherever it pleases. Okay. Pag sinabi nating wind or sa Hebrew at sa Greek language, ang tawag ay pneuma. The wind blows wherever it pleases. Ibig sabihin, dinidescribe ni Jesus Christ yung Spirit, gagawin niya kung ano ang gusto niyang gawin. Ibig sabihin, listen very carefully. Ibig sabihin mga kapatid, ang wind or ang Spirit ang magdedesisyon kung anong gusto niyang idesisyon. Okay? Because He is the one who will regenerate your spirit. The Spirit gives birth to Spirit. Okay? Hindi ikaw. Hindi yung decision mo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Uy, mababorn again na ako. Hindi kailanman. Kaya mo tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas dahil ni-regenerate na o na-born again na ang spirito mo. Bakit? Because the wind or the Spirit blows in you. Okay? Nagdesisyon siya, nagisingin ang iyong spirito. Na ipanganak muli ang iyong spirito. The wind blows wherever it pleases. You will hear its sound, but you cannot tell where it come from or where it is going. Hindi mo siya nakikita. Hindi mo siya napipredict. Okay? Wala kang kakayanan na kontrolin siya. Yung hangin, gagawin niya kung anong gusto niyang gawin. Ganon ang trabaho niyo sa atin, sa born again experience, mga kapatid. Kaya hindi mo alam kung kailan ka talaga na born again. Okay? Hindi mo talaga alam kung kailan nagtrabaho ang Lord. Ang alam mo lang, isang araw, marunong ka nang tumawag ng Abba, Father. Naiiyak ka na, nagkakaroon ka na ng kapayapaan, nagkakaroon ka na ng pagtitiwala, sumasampalataya ka na, dumating yung panahon na yon, pero hindi mo alam kung saan yon nagsimula. Okay? Parang isang bata, isang sanggol, mga kapatid, niluwal siya, pinanganak, 1 day, 10 days, 30 days, wala pang kaalam-alam. Ang ganyan-ganyan lang sa kanyang ama't ina. Hindi man niya matawag na ama't ina. Wala pang kaalam-alam. Pero habang lumalaki at nagkakabuhay ang bata, lumulusog ang bata, natututunan niyang tumawag ng Mama, Papa. Tama ba? Ganon din sa Espiritu, kapatid. Hindi mo Ako, na-born again ako, June 8, 1994. Yun ang na-born again. No! Hindi mo talaga alam. Pwede mo lang sabihin na, tinanggap ko ang Panginoon sa date na yon. Yun lang ang pwede mo sabihin. Pero hindi mo pwedeng sabihin, naligtas ako sa date na yon, o na-born again ako sa date na yun. No. Ang kaligtasan mo, ang pananampalataya mo, ang born again experience mo, ang regeneration experience mo, lahat yan galing sa Diyos. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Ganun daw ang mangyayari sa mga pinanganak na muli sa Espiritu. Hindi mo masabi. You cannot tell. Okay? Basta't sumasampalataya ka at magkasya ka doon. Magpasalamat ka sa Lord na dumating sa buhay mo na natagpuan ka talaga ng Panginoon. So no one can come to me, sabi ni Jesus Christ, unless the Father who sent me draws him.
And His promise is, ang pangako ng Diyos, kaya naniniwala tayo mga kapatid, sa once you are saved, you are always saved. Once you are saved, you are always saved. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, dahil ang kaligtasan mo ay nasa kamay at soberenya ng Diyos, kapatid, walang makakasnatch, walang makakaagaw sa Diyos, sa kamay ng Diyos, sa kamay ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng hinirang ng Diyos na dalhin ng Ama papunta kay Jesucristo. Kaya ang pangako ng Panginoong Jesucristo, kapag dinala ka ng Ama sa akin at nakalapit ka sa akin, sabi ng Panginoon, bubuhayin kita sa huling araw. And that's why, mga kapatid, we have security sa ating salvation. Okay, naniniwala ka ba secured ka? Ayan. Kapag by works ka, itong mahirap sa by works. Kapag by works ka, paglabas mo pa lang ng, tapos na tayo dito, tapos na tayo nag-aral, ay by works ka. Paglabas mo pa lang dyan, makakaisip ka na, magkakaroon ka na ng ekes sa Lord, by works ka eh. Ibig sabihin, hindi ka na naman ligtas. Gumawa ka ng mabuti, feeling mo, ligtas ka. Nakapanood ka ng bold, feeling mo, hindi ka na naman ligtas. Pawindang-windang ang iyong salvation. Bakit? Kasi by works ka. Pananampalataya mo ang nagligtas. Good works mo ang nagpapanatili. Napakahirap na kalagayan, kapatid. Bakit, Pastor, hindi na ba tayo mananampalataya at hindi na ba tayo magkakaroon ng good works? Kapatid, paulit-ulit nating pinapaliwanag ang iyong pananampalataya at ang iyong mga mabubuting gawa ay hindi dahilan para maligtas ka, kundi resulta ng iyong kaligtasan. Ligtas ka, kaya ka sumasampalataya, kaya ka nagpupuri, kaya ka sumasamba, at kaya gumagawa ka ng mabuti dahil niligtas ka ng Panginoon. Hindi ka gumagawa ng mabuti para masiguro mo na, ilang kabutihan na ba nagawa ko? May checklist ka. Konti na lang. Mati-checklist ko na lahat para maligtas na ako. Walang ganon, mga kapatid. Hindi ikaw ang nagpapanatili ng iyong kaligtasan. Hindi ang mabubuting gawa mo ang nagpapanatili ng iyong kaligtasan. Ang nagpapanatili ng iyong kaligtasan ay ang trabaho ng Panginoon at ang kanyang pagpaplano, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Romans chapter 8, verse, 28 onwards. Ang sabi doon, pinag-aralan natin. Romans chapter 8 pala. Sabi doon, and we know that in all things, how many things? All things. Sa lahat ng nangyayari sa iyo. And we know that in all things, God works. Sa lahat ng bagay, ang nagtatrabaho ay ang Diyos. And we know that in all things, God works. God is working for what? God works for the good. For the good of whom? Of those who love Him, those who have been called according to His purpose. Makita natin dito, mga kapatid, kaya ka nagtatagumpay sa buhay dahil noon pa, tinatrabaho ka na ng Lord. For those God foreknew, He predestined. And then conformed to the likeness of His Son. And then He called. And then He justified, and then He glorified. Kaninong lahat na trabaho yon? Sa Diyos. Nagplano, kinilala, tinalaga, tinawag, pinawalang sala, kinonform sa image ng Panginoon Jesucristo, at sa bandang huli ay dadalhin niya sa gloria, sa kaluwalhatian. Lahat ng yan ay trabaho ng Panginoon. Kapatid, yun pa lang ang introduction na ating
irresistible grace. Kung ikaw ay hinirang ng Diyos, pinagplanuhan na isang araw ay dadalhin sa Panginoong Jesucristo, kapatid, napakaganda ng kalagayan mo. Bakit? Hindi mo matatanggihan ang kagandahang loob o ang grasya ng Diyos na idadako sa buhay mo. Nagiging makatotohanan ang inaawit mo na wala kang pag-asa. Pero isang araw, listen very carefully, magtatapos na tayo. Na isang araw, ay nakita ka ng Panginoon dahil ikaw ay pinagplanuhan niyang sa Kanya at ngayon kakatagpuin niya. Okay? Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Hindi mo siya natagpuan o kinatagpo Kanya, kapatid. Kaya ibibigay mo lahat ng pasasalamat, lahat ng kadakilaan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng papuri at pagsamba tanging sa Diyos lamang. Palakpakan natin siya, mga kapatid.